Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Muli po namin kayong binabati ng malugod sa ating palatuntunang mga alituntunin sa Islam, kung saan pinag-aaralan natin ang iba't ibang lecture o topic patungkol sa ating relihiyong Islam. Sa mga susunod na kabanata ay ating pag-aaralan ang talambuhay ng ating propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ating unang kabanata ay pag-aaralan natin ang patungkol sa kapanganakan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam natin na ang paganismo ang siyang relihiyong sinusunod ng mga Arabo bago pa maging sugo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tinatawag ang oras na ito na Al-Jahiliyah, at kabilang sa mga sinasamba nila na na Diyos-Diyosan sa oras na ito ay sina Allat, sina Al-Uzza, sina Manat at si Hubal. Ngunit bagaman mayroong mga ganito o mayroong mga pagano sa kanila, may makikita ka rin o may matatagpuan ka rin sa mga Arabo na mga Hudyo, mga Kristiyano at mga Majusi. At may mga kabilang din sa kanila, may matatagpuan ka din sa kanila na mga Arabong patuloy na sumusunod sa relihiyong iniwan ni Ibrahim alayhi salatu wassalam. Patungkol naman sa buhay nilang pang-ekonomiya, sila ay naninirahan sa disyerto, ang mga tinatawag natin na Badawi, na kung saan ang kanilang pamumuhay ay nakadepende sa mga hayop at pag-aalaga nito. At kabilang din sa inaasahan nila upang mabuhay ay ang pagtatanim at ang pagbibisnes o kaya ay pangangalakal. At kabilang ang Makkah sa mga city o mga lungsod na kung saan naroon ang pinakamalaking ekonomiya para sa mga Arabo, maliban sa ibang sibilisasyon katulad ng sibilisasyon na Umraniya, at di kaya ang sibilisasyon na nasa Madina at nasa sa Taif. Patungkol naman sa kanilang buhay komunidad, ang kanilang pamumuhay ay palaging mayroong mga kasalanan. Naglipa na ang zina, ang malakas ay inaapi niya ang mahina, ang mayaman ay inaapi niya ang mahirap, ang mga babae na sanggol ay kanilang inililibing ng buhay o ng buhay. Ang karapatan ng bawat isa ay hindi inirerespeto ng bawat isa. Ibig sabihin, ang mga tao sa oras na ito ay namumuhay ng pamumuhay na walang sibilisasyon at buhay na payak lamang. Ito ay sneak peek o isang maikling pagbabanggit lamang sa uri ng pamumuhay na ikinabubuhay ng mga Arabo bago pa maisugo ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay tinatawag na Ibnu Dhabihain o anak ng dalawang inialay. Bakit? Ang Abdul Muttalib o ang lolo ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kabilang sa pinakamayaman at pinakamalaking angkan, ang kanyang angkan na Quraysh sa Makkah. Isinumpa niya kay Allah subhanahu wa ta'ala na kung sakaling bibiyayaan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng 10 anak ay iaalay niya ang isa rito. At nang siya ay magkaroon nga ng 10 anak at kabilang dito ang ama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abdullah, ay nais niyang isagawa ang kanyang sumpa. At ang ginawa niya ay gumawa siya ng parang tinatawag natin sa ating o sa makabagong term na loto, na kung saan ay isinusulat nila ang mga pangalan ng mga tao at bubunot sila sa mga pangalan na ito, at kung sino man ang lalabas ay siyang kaniyang iaalay. At nangyari nga ito at lumabas ang pangalan ng ama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abdullah. Nang makita ito ng mga tao na ang lumabas
o ang nabunot na pangalan ay ang pangalan ng ama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abdullah, ay lumapit sila kay Abdul Muttalib upang pigilan siya sa kanyang plano, sapagkat maaaring ito ay maging sunna o kaugalian ng mga tao na kung saan kung magkakaroon sila ng 10 anak ay bubunot sila ng pangalan at kung sino ang ipapanganak ay kanilang iaalay. So natakot silang maging kaugalian ito ng mga Arabo, lalo na nanirespeto nila ang Abdul Muttalib. At nang nangyari ito ay umayon naman ang Abdul Muttalib at sinabi niya na imbis na kakatayin niya ang si Abdullah, ay ang kakatayin na lamang niya o ang iaalay niya ay 10 kamelyo. At nang mangyari yon ay bumunot siya muli ng pangalan at ang lumabas ulit ay ang pangalan ni Abdullah. At sinabi niya na nang mabunot naman ito ay sinabi niyang dadagdagan ko ng 10 ang kamelyo na iaalay ko para hindi ko maikatay o maialay ang Abdullah, ang kanyang anak na si Abdullah. At nang bumunot na naman siya ulit, ay nabunot na naman niya ulit ang pangalan ni Abdullah at muli nagdagdag siya ng 10 hanggang sa umabot ng 100 na kamelyo ang kaniyang inialay hanggang sa hindi na lumabas muli ang pangalan ni Abdullah na siyang ama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang Abdullah na ama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay ang pinakamahal na anak ni Abdul Muttalib sa lahat ng kanyang mga anak, lalo na pagkatapos ng nangyari o pagsasagawa niya ng sumpa na kung saan hindi natuloy ang kanyang pag-aalay kay Abdullah bin Abdul Muttalib. At tinawag nga ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na Ibnu Dhabihain, anak ng dalawang inialay, dahil sa kabilang sa mga ama niya o lolo niya ang Ismail alayhi salatu wassalam, na alam natin ang kwento sa kanya na kung saan dapat siyang ialay sana ng Ibrahim alayhi salatu wassalam na ama ng Ismail alayhi salatu wassalam, ngunit hindi ito natuloy. At katulad din doon na ang ama niyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abdullah ay dapat sanang ialay ng kanyang ama, ngunit hindi ito natuloy. At nang lumaki ang Abdullah ay pumili ang kanyang ama ng isang dilag o dalaga mula sa angkan ng Zuhra, Bani Zuhra, na ang pangalan ay si Amina bint Wahab. At ikinasal silang dalawa. At nabuntis si Amina. At nang magbuntis si Amina pagkatapos ng 3 buwan, ay lumabas si Abdullah na ama ng Abdullah bin Abdul Muttalib upang siya ay gumawa ng pangangalakal o mangalakal sa Sham o sa lupa ng Syria at ng Palestine. At nang siya ay nangalakal doon, sa kanyang pagbalik sa Mecca ay siya ay nagkasakit hanggang sa ito ang naging dahilan sa kanyang kamatayan. At nang ito ay nangyari ay sumakabilang buhay ang ama ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na si Abdullah, habang nasa sinapupunan pa ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng kanyang ina na si Amina. Pagkatapos ng ipanganak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o pagkalipas ng ilang buwan ay ipinanganak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Lunes. Ngunit hindi natin alam kung anong eksaktong araw o anong eksaktong petsa ang ipinanganak ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. May mga nagsasabi na siya ay ipinanganak sa ika-10 ng Rabiul Awwal, may nagsasabi na sa ika-12 ng Rabiul Awwal, may nagsasabi din na siya ay ipinanganak sa buwan ng Ramadan, at may mga ibang buwan na kung saan sinasabi nila na doon ipinanganak daw ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngunit ito ay nasa sa taong 571 ng miladi o ng Gregorian calendar, at ito ang tinatawag nating na buwan ng o taon ng mga elepante o Amul Fil, Year of the Elephant. So bakit nga ba ito tinatawag na
taon ng elepante o Year of the Elephant. Ito ay dahil sa ang hari ng Yaman na si Abraha, na siyang representative ng hari ng Habasha o Ethiopia na si An-Najashi. Siya ang representative niya sa Yaman. Si Abraha, nang makita niya na ang mga tao o ang mga Arabo ay bumibisita sa Makkah upang magkaroon ng pilgrimage doon sa Mecca at pumupunta sila sa Kaaba, sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Mecca, ay nagkaroon siya ng inggit at ginusto niyang kung sana ang mga Arabo na ito ay dito pumunta sa Yaman, mas magkakaroon kami ng mas malaking sibilisasyon at mas magkakaroon kami ng kakayahan kaysa sa mga tao sa Makkah. At ang kanyang ginawa ay gumawa siya ng napakalaking simbahan sa lungsod ng Sana'a doon sa Yaman upang makuha niya ang mga Arabong pumupunta sa Mecca upang sila ay magsagawa ng pilgrimage o Hajj. At nang marinig yun ng ng isang lalaki mula sa angkan ng Kinana, isa ito sa mga tribo ng mga Arabo, pumunta ito sa loob ng simbahan na ito at kanya itong dinumihan gamit ang dumi ng kanyang katawan. At nang malaman ito ni Abraha ay nagalit siya kung bakit dinumihan ng Arabong yon ang simbahang kanyang ipinatayo. At ang ginawa ni Abraha ay naghanda siya ng mga sundalo na kung saan gagamit sila ng malalaking mga elepante. At ang bilang ng mga sundalong kanyang inihanda ay 60,000 at siyam na elepante. At siya ay desididong pumunta sa Makkah upang sirain ang bahay ni Allah, ang sirain ang Kaaba, bilang paghihiganti sa ginawa ng lalaking yun at upang mapunta ang mga pilgrims o ang mga nagsasagawa ng Hajj mula sa Makkah papuntang Sana'a. At nang gawin niya yun, nang ang mga elepante ay pumunta sila sa Makkah, ang mga elepante imbis na pumasok sila sa Makkah ay umupo sila. Tila baga ayaw nilang pumasok sa Makkah bilang pagrespeto sa bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala o sa Makkah. At nang mangyari ito ay nagtaka ang mga tao. At nabanggit sa isang sura ng Allah, sa Suratul Fil, ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga oras na iyon ay nagpadala siya ng mga ibon na tinatawag na ababil na may hawak-hawak na mga bato na gawa sa tinatawag na sijil. 3 bato ang kanilang hinahawakan o dinadala, isa sa kanilang tuka at 2 sa kanilang mga paa. At bawat dinadaanan nila na elepante o tao ay hinuhulog nila ang mga batong ito hanggang sa kung sino man ang mahulugan ng batong ito ay diretsong namamatay o agad-agad na namamatay o nahahati ang kanyang katawan dahil sa lakas ng bato na dinadala ng mga ibong ito. At nang mangyari yon ay natakot ang mga sundalo ni Abraha. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nagpadala ng sakit kay Abraha at ito ang naging dahilan upang siya ay mamatay. At hindi na sila muli nakabalik sa Sana'a. At siya ay namatay sa daan papunta sa Sana'a. Hindi na niya naabutan ang kanyang bayan, ang pag-abot niya sa bayan ng Sana'a. At nang marinig ng mga Arabo ang nangyaring ito ay nagsitago ang mga Arabo sa kanilang mga bahay. Natakot sila para sa kanilang mga sarili at sa nangyari sa mga sundalo ni Abraha. At yan ang maikling kwento na maibabahagi natin sa buhay ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa susunod na kabanata ay tatalakayin natin kung paano pinalaki ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naway may natutunan tayo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.